Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, ano ba ngayon? Alamul Jin wa Shayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. Kasi pag Monday, in-alternate natin yung mga anghel at mga engkanto. So ngayon tungkol sa mga engkanto, inshallah, at tinatalakay pa rin natin ang pagdating ng mga sugo at propeta o ang mensahe ng mga sugo at mga propeta sa mga jin. At napagtibay natin nung nakaraan mula sa mga batayan at sa tamang pag-unawa sa mga ito na tao rin na propeta ang sinusunod ng mga engkanto. Tao rin na propeta ang sinusunod ng mga engkanto. So ngayon inshallah, itutuloy natin yung pagtalakay doon sa umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilal insi wal jin. Ang pagiging pangkalahatan ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay ipinadala para sa mga tao at mga engkanto. Siya ay ipinadala para sa mga tao at mga engkanto. Ngayon, ito yung mga batayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala para sa lahat ng angkan o sa lahat ng lahi at ngayon din sa tao at sa mga engkanto. Katulad lamang din, maaari nating masabi na katulad lamang din ng iba pang mga naunang mga propeta sa kanila. Pero siyempre, hindi na natin nauunawaan lahat o hindi na natin nalalaman ang lahat ng detalye tungkol sa naunang mga propeta. Kasi yung mga naunang mga propeta, ang kanilang mensahe ay limitado lang sa kanilang lugar at panahon. Halimbawa nga si Isa alayhi salam, ang kanyang mensahe ay para lang sa Israel o sa angkan ng Israel. So maaring yung jin na kabilang sa angkan ng Israel o kasama nila ay obligadong sumunod sa kanya. Pero yung ibang mga jin sa ibang lugar, hindi na natin alam. Okay? Hindi na natin alam. So hindi natin alam yung eksaktong mga detalye sa relasyon ng mga propeta at ng mga jin. Mga naunang mga propeta bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga jin. Pero ito yung matitiyak natin ngayon. Anyway, bahagi naman tayo ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama nito ang lahat ng tao sa buong mundo na nabuhay sa panahon niya hanggang sa panahon ng pagkagunaw ng mundo. Yun ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama rito yung mga tao at mga engkanto. Natalakay na natin yung ibang mga dalil na una sa mga dalil na tinukoy dito na si Allah subhanahu wa ta'ala hinamon niya ang mga tao at ang mga engkanto na maglabas ng Quran na katulad ng Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon nga sa aya, Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ito ay nandoon sa Suratul Isra, chapter 17, verse 88. Sabihin ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang mga tao at ang mga engkanto ay magkasama, magtutulungan para makapaglabas sila ng katulad ng Quran ni Allah, na magsasama sila para sa layunin na makapagpalabas sila ng Quran na katulad ng Quran ni Allah, hindi nila ito magagawa kahit magtulungan pa sila. Hindi nila magagawa.
So, ibig sabihin, ang mga tao at ang mga jin, nauunawaan nila o nakikilala nila ang parehong Quran na nababasa natin ngayon. So, ibig sabihin, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating din sa mga engkanto. Ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating din sa mga engkanto. At gayon din, yung isa pang ayah, doon naman sa Suratul Jin, chapter 72, verse 1 at 2, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabi ni Allah, sabihin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa akin na mayroong grupo ng mga jin na nakinig sa aking pagbasa ng Quran. May grupo ng mga jin na nakinig sa Quran at sinabi nila tunay na ito ay Quran, pagbasa na kakaiba. Yahdi ila rushdi fa'amanna bihi. Sabi ng mga jin, ang Quran na ito ay nagagabay patungo sa rushd, patungo sa matuwid. So yun yung ibig sabihin ng rushd, matuwid. Rashada, naging matuwid. So pag pangalan mo Rashid, dapat matuwid ka. Okay? Pag Rashid pangalan mo, dapat matuwid ka, inshallah. Yahdi ila rushdi fa'amanna bihi. Nagagabay patungo sa matuwid at kami ay nanampalataya rito. Walan nusyrika bi rabbina ahada, at hindi kami magtatambal sa aming Panginoon ng kahit sino. Ito yung sinabi ng mga jin nang narinig nila ang Quran. So the fact na pinakinggan nila ang Quran at nanampalataya sila sa Quran, ibig sabihin bahagi sila ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may karagdagang detalye dito do sa Suratul Ahqaf, chapter 46, verse 29 to 32. Sinabi ni Allah, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Nang tumungo sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang grupo ng mga jin, at ang tinutukoy dito na nafarum minal jin, ang bilang nila ay 3 hanggang 10. At nang pinakinggan nila ang Quran na ito, sinabi nila sa isa't isa, ansitu. Ansitu, manahimik kayo. At makinig. Ansitu, manahimik kayo. At makinig. So meron pang isang aya na nagsasabi sa parehong kahulugan na kapag binabasa daw ang Quran, ang mananampalataya ay dapat tumahimik at makinig. So merong hukom na isisingit natin sa usapin na ito. At bakit kahit sa mga jin ay importante ito. So yung pagtahimik at pakikinig, sinasabi ng mga scholar, ito ay sa pangkalahatan. Okay, so kung merong pagbasa ng Quran, tumahimik, huwag kang magulo. Okay? Merong masjid, nasa loob dito, mga tao na nagbabasa ng Quran, di huwag ka rin, kumbaga huwag mo silang iistorbuhin o gagambalain. Kung makikinig ka sa pagbasa nila, pwede. Kung gusto mo magbasa mag-isa, pwede rin, inshallah. Pero pinaka binibigyang diin ang pananahimik at ang pakikinig sa Quran, sa salah. Okay? Pinaka binibigyang diin na ang tao ay mananahimik at makikinig sa Quran sa sala. Kaya nga, lahat ng distraction o pang-aabala o panggugulo ay dapat hindi ginagawa ng tao sa sala. Na maaring inaabala niya yung kanyang sarili, hindi niya dapat gawin yun dahil maaring aabalahin niya rin ang iba. Okay, kaya nga ibang mga masjid, nabutan ko pa doon sa Masjidul Haram, nagbago na ngayon eh. Nabutan ko pa noon, bawal magpasok ng cellphone, pati sa Masjid an-Nabawi.
Kinukuha yung cellphone, iniiwan doon sa gwardiya. Pero nung umalis ako 2012, pinahintulutan na nila ipasok yung mga cellphone, kaya yun, yung mga tao, kanya-kanya na record. Lahat naging vlogger na. Lahat naging vlogger na. At gayon din sa mga masjid, yun nga yung mga iba pang bagay na nagdudulot ng distraction sa mga tao. Yung alarm na hindi mapatay-patay pag fajar. Ayatul Kursi pa. So, kumbaga yung ginawa na lang natin nung linggo, pinaikli na lang talaga natin yung sala para maputol yung sala kasi hindi rin tayo makapag-focus sa sala. Na ibig sabihin din ito, isa pang hukom na makuha natin dito, yun nga kung nagbabasa ng Quran, bawa, hindi ka naman nagbabasa ng Quran, nasa masjid kami nagbabasa ng Quran, pwede ka makinig sa kanya. At kung magbabasa kayo ng Quran, marami kayo sa masjid, ay magbasa lang ng katamtamang boses, inshallah. Katamtamang lakas ng boses. Yung sapat lang na naririnig mo ang sarili mo, inshallah. Para hindi rin naman naistorbo yung pagbasa ng iba. Para hindi rin maistorbo yung pagbasa ng iba. Ngayon kung halimbawa yung Quran, may Quran na piniplay sa cellphone. Okay? Tapos, meron kayong ginagawa. Applicable ba siya doon na hindi ka dapat magsasalita o hindi kayo dapat na mag-uusap kapag merong Quran na tumutunog sa radyo o sa cellphone o sa ano paman? Hindi siya kasama doon. Okay? So, halimbawang, meron kang ibang ginagawa habang merong Quran na nagpe-play sa cellphone o sa computer o sa speaker, walang problema, inshallah. Walang problema. Hindi kasama doon yung pagtigil sa iyong ginagawa at pananahimik at pakikinig, inshallah. So pwede kayong may ibang ginagawa o may nagbabasa tapos may nag-uusap kayo. Pwede rin naman, basta wag lang makakaistorbo, inshallah. Basta ang pinakamahalaga dito, ang tinutukoy dito, binagbibigyan diin, yung sa sala. Pakinggan ng ma'mum ang pagbasa sa sala, inshallah. Ngayon dito, sa konteksto dito, yung mga jinn, bakit nila nasabi sa isa't isa na ansitu, manahimik kayo at makinig? Ito ay para marinig nila ang mensahe ng Quran na first time nilang maririnig. First time nilang maririnig ang pagbasa ng Quran. Mamaya mabasa pa natin yung tafsir, inshallah, nitong aya na ito. So ito ay, kumbaga, nagsabi sila sa isa't isa, tumahimik, para marinig nila ang Quran na first time nilang marinig. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. At nang narinig nila ang pagbasa at natapos ang pagbasa, bumalik sila sa kanilang mga nasyon, sa kanilang mga pamayanan na mga tagapagbabala. So bumalik sila doon sa mga tao, bumalik sila doon sa mga engkanto, doon sa bayan nila na sila ay nagbababala. Sinabi nila, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. O aming nasyon, narinig namin ang isang aklat na ipinahayag pagkatapos ni Musa alayhis salam. Musaddikan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tarikin mustaqim, na ang Quran na ito ay nagpapatotoo sa mga ipinahayag na nauna rito. Ang Injil at ang Torah lalong-lalo na. Kasi ang nakikilala ng mga jinn na ito ay ang Torah. Natulad ng natalakay na natin nung nakaraan, maaring Torah ang nakikilala nila at hindi ang Injil kasi hindi naman sila bahagi ng mensahe ni Isa alayhis salam. Kasi ang mensahe ni Isa alayhis salam doon lang sa mga angkan ng Israel at maaring wala sila doon sa lugar na yon, hindi sila kabilang doon
Kasi nga itong mga jinn na ito, sila ay matatagpuan na doon sa Madina. At hindi na sila nga sakop ng mensahe ni Isa alayhis salam. At ito ay naggagabay patungo sa katotohanan at tungo sa matuwid na landas. At sinabi nila sumunod, Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi. O aming nasyon, tumugon kayo sa tagapag-anyaya ni Allah at manampalataya kayo sa Kanya. Ibig sabihin, mag-Muslim kayo. Mag-Muslim kayo. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Patatawarin ni Allah sa pamagitan ng pananampalataya ninyo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patatawarin ni Allah ang inyong mga kasalanan at ililigtas kayo mula sa parusang masakit. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizi fil ard, falaysa bimu'jizin fil ard. At sino mang hindi tumugon sa tagapag-anyaya ni Allah ay hindi siya makapagdudulot ng kabiguan sa lupa. Ibig sabihin, ng kanyang hindi pananampalataya ay hindi magdudulot ng anuman sa lupa. Kumbaga, hindi niya mapipinsala si Allah o ang mga mananampalataya o ang sino man. Hindi niya mapipinsala si Allah o ang sino man. Liban na lang sa naisin ni Allah. At si Allah, syempre, hindi talaga nila mapipinsala. At karugtong sinabi, walaysa lahu min dunihi awliya, wala silang matatagpuan liban pa kay Allah na tagatulong at sila ang mga naligaw ng malinaw na pagkaligaw. So yung mga mananampalataya kay Allah, sinabi rito, o yung mananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi rito, patatawarin ng kanilang mga kasalanan at ililigtas sila mula sa parusang masakit. At sino mang hindi tumugon, hindi manampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makakapagdulot ng kabiguan sa mundo, na maaaring mga hulugan na wala na siyang matatakasan at wala siyang sino man liban pa kay Allah na tagapag-ingat at sila ang mga nasa malinaw na pagkaligaw. So yung mga jinn na ito, unang beses lang nila na narinig ang da'wa, ang paanyaya patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-Muslim na sila. So iba-iba ang pagdating ng gabay ni Allah. So mayroong mga tao, halimbawa, katulad ng mga jinn na ito, isang beses lang nila maririnig ang da'wa, magmumuslim na sila. At mayroong iba naman na paulit-ulit, magmumuslim sila. Lahat sila, kumbaga, ng nais ni Allah na gabayan ay magmumuslim. Okay? Lahat sila na nais na gabayan ni Allah ay magmumuslim. Gaano man ito hangarin ni Allah subhanahu wa ta'ala o sa anumang paraan niya ito hangarin. So doon sa tafsir, so sinasabi, istama'u lil Qur'ani wa amanu bihi. Narinig nila ang Qur'an na yon sa unang pagkakataon, isang beses lang at nanampalataya sila rito. Waraja'u du'atun yadu'una qawmahum ila tauhid wal iman. At sila ay bumalik sa kanilang nasyon na mga mangangaral sa Islam o nag-aanyaya patungo sa Islam, na nag-aanyaya sa kanilang nasyon patungo sa kaisahan ni Allah at pananampalataya. Wa yubashshirunahum wa yundirun. At sila ay nagbibigay ng balita at nagbababala. So dito, sa aya na ito, nabanggit yung pagiging mathani ng Quran, na binabanggit na magkasunod ang paraiso at impyerno, ang biyaya at parusa. Na mula rito ay makukuha natin ng aral para sa mga mangangaral ng Islam, yung tinatawag na targhib at tarhib. Ano yung targhib? Targhib, paghihimok, at yung tarhib, pagbababala. Pagbabawal, pwede rin kung ano, pero pagbababala. Targhib, paghihimok, tarhib, pagbababala.
Okay? So hinihimok mo yung tao na inanyayahan mo patungo sa Islam na maniwala kasi may ganitong gantimpala. At binababalaan mo sila sa hindi nila paniniwala dahil ganito yung magiging parusa. So ganito magda'wa. Okay? Ganito magda'wa. Hindi yung impyerno mo kagad yung tao. Impyerno ka. So ganito magda'wa. Wa qissatu haula'i alladhina istama'u lirrasuli sallallahu alaihi wasallam yarwiha al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas. Ito yung tafsir nito. Nababanggit ito sa hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sinabi niya, intalaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqad. Na bumiyahe daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang isang grupo ng kanyang mga sahaba at ang pakay nila ay ang patungo sa Uqad. Yung Uqad, isa ito sa mga kumbaga parang malalaking palengke nung panahon nila. Yung Uqad, Suq Uqad. At ang gusto nilang puntahan doon, syempre yung maraming tao para da'wahan nila. So, ibig sabihin, sunna rin na magda'wa sa palengke, inshallah. Na syempre, tatimingan mo rin yung dada'wahan mo. Okay? Tatimingan mo rin yung dada'wahan mo. Hindi yung nagcha-chop-chop ng baboy, lalapitan mo, dada'wahan mo, dinatalsikan ka ng dugo ng baboy. Timingan mo rin, inshallah. Sa pagdating nila doon, wakad hila bayna syayatini wa bayna khabar sama. So doon daw sa Uqad, nung dumating sila doon, kumbaga, pinigilan daw ni Allah, sa panahon na yung pinigilan ni Allah na ang mga demonyo ay makarinig ng khabar o balita mula sa langit. Di ba natalakay na natin yung mga demonyo, nagpapatong-patong sila hanggang sa yung nasa ibabaw nila ay maririnig na niya ang pinag-uusapan ng mga anghel doon sa langit kung ano yung mga ipapatupad sa mga itinakda ni Allah. At pagpapasapasahan na naman nila yung balita na yun pababa hanggang sa madala nila yun sa manghuhula. At syempre yung balita na madadala nila sa manghuhula ay meron ng halong mga kasinungalingan. Meron ng halong kasinungalingan. So sa pagkakataon na ito ay pinigilan sila na makarinig ng anuman mula sa langit. Wa ursilat alaihim syahab at ipinadala sa kanila o tinapon sa kanila ang naglalagablab na apoy na humahabol sa kanila. Nangyayari din ito sa iba pang pagkakataon pero mas matindi sa panahon na iyon. Faraja'ati syayatina ila qaumihim faqalu ma lakum. At nang dumating yung mga demonyo na yun sa kanilang nasyon, na wala silang dalang balita, tinanong sila ng kanilang mga kababayan, anong nangyari? Anong nangyari sa inyo? Ba't wala kayong dalang chismis? Ba't wala kayong dalang balita? Faqalu, hila baynana wa bayna khabaris sama. Hinarangan sa amin ang mga balita sa langit. O naglagay si Allah ng harang sa pagitan namin at pagitan ng mga balita sa langit. Ibig sabihin, hindi sila nakakyat. At ang dahilan na hindi sila nakakyat, ayun nga hinahabol sila nung apoy na ipinapadala laban sa kanila. Na dito ang sinabi, wa ursilat alayna syahab, pinadala sa amin ng naglalagablab na apoy. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris samai illa shay'un hadath. So may mga nagsabi doon sa mga jin, nag-uusap-usap sila, na ang nakapigil sa inyo na marinig ang mga balita sa langit ay dahil sa merong isang bagay na nangyari. Fadribu masyarikal ard wa magaribiha wanduru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. At naglakbay sila, kumbaga hinanap nila ano kaya yung problema.
kung bakit ganoon. Hindi nila sila makakit sa langit, nagpunta sila sa silangan, nagpunta sila sa kanluran upang hanapin ang dahilan. Fansarafa ulaika nafarul ladina tuwajjihu nahwu tihama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At yung mga engkanto na yon, nagiwahiwalay nga sila. Merong isang grupo nila na nagpunta sa Tihama. At yung Tihama, nabanggit na natin ito ay matatagpuan sa western part ng Saudi Arabia. Mali pala yung nabanggit ko dati, bulubundukin. Hindi bulubundukin ang Tihama. Ang Tihama ay kapatagan, pero malapit na siya sa dagat, yung Tihama. So yung grupo ng mga jinn na papunta dun sa Tihama, sila yung mga napunta o nakadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung napadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa ulaika nafarul ladina tawajjahu nahwu Tihama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakla. Nadaanan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar na pinapangalan o tinatawag na Nakhla, malapit doon sa Uqad, Amidina ila Suki Uqad. O maaring mga hulugan, yung Nakhla dito, yung mismong puno ng dates, nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumisilong, papunta sila ng Uqad. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr. At nagsasala daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ng salatul fajr. Nang nadaanan sila ng mga jinn na papunta ng Tihama. Falamma sami'ul Qur'ana istama'u lahu. Nang narinig nila ang Qur'an ay nakinig sila rito. So dito may dalawang verb, sami'u at istama'u. Magkaiba ito ha. Sami'a, ibig sabihin narinig. Istama'a, nakinig. Yan, tandaan niyo yan. Madalas mababanggit yan sa Quran. Alam niyo, naintindihan niyo yung pinagkaiba? Sami'a, narinig. Istama'a, nakinig. Kapag ang bagay naririnig mo, kahit hindi mo sinasadyang naririnig, yun. Sami'a o sami'tu, narinig ko. Pero kapag sinasadya mong makinig, ang sasabihin mo, istama'tu, nakinig ako. O istama'a, nakinig siya. So yun yung pinagkaiba. Okay? Sami'a, narinig niya. Istama'a, nakinig siya. Dahil merong tao, naririnig niya, pero hindi naman siya nakikinig. Parang ngayon dito, baka meron dito, naririnig niyo ako, pero hindi naman kayo nakikinig. Yun yung pinagkaiba. Ikaw, nakikinig ka ba? Oh. So yun na yung pinagkaiba. Sami'a at istama'a. Madalas ito mabanggit sa Quran. Nang narinig nila ang Quran, nakinig sila rito. Faqalu hada wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Sinabi ng isa sa kanila, o sinabi nila sa isa't isa, ito, sumpa kay Allah ang dahilan kung bakit naharangan kayo sa pakikinig doon sa mga balita sa langit. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim faqalu, na mula rito pagkatapos nito bumalik sila sa kanilang nasyon at nagsabi, inna sami'na Qur'anan ajaba. Tunay na kami ay nakarinig ng Qur'an na kakaiba. Yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Naggagabay patungo sa matuwid at nanampalataya kami rito. Walan nusyrika bi rabbina ahada. At dahil dito hindi kami magtatambal ng kahit sino sa aming Panginoon. Meron nabanggit dito. Sasabi, yung mga jinn daw na ito ay mga shayatin. So, ibig sabihin pala, kung yung dahir ng kahulugan ng hadith na ito, so maaring merong syaitan na magmumuslim, o maaring ang kahulugan nito, tinawag lang silang shayatin, pero, syempre, ang gabay ni Allah ay darating sa sinumang kanyang nais na gabayan. Maaring tinawag lang silang shayatin dahil jinn sila,
o shayatin talaga sila na sila ay kabilang sa mga demonyo o mga jin na hindi mananampalataya, pero nang narinig nila ang Quran ay naniwala sila sa Quran, alhamdulillah. Dahil nga pagkatapos nito, sinabi rin ni Allah, yun nga ipinahayag na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung suratul jin. Yung unang binasa natin, yung Yakaw Mana, ito yung sinabi ng mga jin sa kanilang nasyon sa suratul Ahqaf. Tapos sumunod na ipinahayag dito yun ang suratul jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Sabihin ipinahayag sa akin na nakinig sa akin ang grupo ng mga jin, alhamdulillah. So ito yung isa sa mga batayan na ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lang para sa mga tao, ito ay para din sa mga jin. Sa susunod, tatalakayin natin yung iba pang mga usapin kung paanong nanampalataya ang grupo na ito ng mga jin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil marami pang mga naulat na mga hadith na dito ay makakakuha tayo ng maraming aral, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.